Isa na namang mainit na usapin ang umiikot ngayon dito sa mundo ng crypto. At si XRP na naman ang bida. Ayon po sa ilang eksperto, lalo na kay Ginoong Zach Rector na isa sa mga kilalang financial market commentator, ay may posibilidad raw na si XRP ang maging susunod na store of value pagkatapos ng kasalukuyang market cycle. Ngunit teka, ano nga ba ang store of value? Sa simpleng salita, ito ay isang uri ng asset na kayang magpanatili ng halaga sa pagdaan ng panahon. Katulad po ng ginto or gold na ginagamit ng marami bilang taguan ng yaman or storage of wealth sa mga panahon ng financial uncertainty. Ngayon, pinapakita na ni XRP ang kanyang lakas. Maraming nagsasabi na kaya na rin niyang gampanan ang papel na ito. Pero, totoo nga ba? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ayan, bakit nga ba sinasabi ng ilan na si XRP ay underestimated? Ayon po kay Ginoong Zach Rector ay maraming tao pa rin ang hindi lubos na nakakaunawa sa totoong potensyal ni XRP. Sabi niya ay sa oras na mag-top na ang kasalukuyang market cycle or bull run, ay maraming crypto traders at investors ang maghanap ng safe haven. Isa sa mga posibleng puntahan ng kanilang kita ay siyempre si XRP. Sa kasalukuyan ay abala pa ang karamihan sa mga traders sa paghahanap ng mga pump coins o yung mga biglang sumasabog ang presyo. Pero kung tapos na po ang hype at handa nang i-secure ang mga kita, ang tanong ay saan mo ilalagay ang kinita mo para hindi ito mawala? Para kay Ginoong Zach, si XRP ang isa sa mga sagot. Ngayon ay ano po ang meron kay XRP na wala sa ibang crypto? Isa po sa mga pinakamahalagang bagay na meron sa XRP ay ang tinatawag na regulatory clarity. Ibig sabihin ay malinaw na sa batas kung ano itong si XRP. Hindi na siya tinuturing bilang security matapos po ang desisyon ni Judge Annalisa Torres sa kasong Ripple laban sa SEC. Sa dami ng cryptocurrencies ngayon, kakaunti lang ang may malinaw na legal status. At syempre kung investor ka, gugustuhin mong ilagay ang pera mo sa isang asset na hindi po basta-basta masusubukan ng gobyerno. Paano po nakakatulong ang scarcity o kakulangan ni XRP? Isa pang dahilan kung bakit si XRP ay posibleng maging store of value ay dahil sa scarcity nito. May fixed supply lamang po siya na 100 billion XRP. Ibig sabihin ay hindi na ito madadagdagan pa. Sa kasalukuyan ay mahigit 40% ng kabuang supply ay naka-escrow pa kay Ripple. Kaya hindi ito basta-basta umiikot sa market. Kapag limitado po ang supply at tumataas ang demand, ay natural lamang po na tumataas din ang halaga. At kung ito ay pinapangalagaan ng malalaking institution, lalo pang lumalakas ang kumpiyansa ng mga investor. May suporta ba si XRP mula sa malalaking kumpanya? Ang kasagutan po sa katanungan na ito ay oo. At ito ay isa sa mga dahilan kung bakit unti-unti nang binabago ni XRP ang kanyang imahe. Ayon po sa ulat, may ilang mga malalaking kumpanya na listed sa Nasdaq tulad po ng Vivo Power International, Trident Digital Holdings at Webos na nagpapakita ng interest kay XRP. Hindi lang sila interesado bumili, kundi plano rin nilang i-hold ito ng pangmatagalan. At hindi lang yan, may mga asset managers tulad po ng
Bitwise at saka Franklin Templeton na naghihintay ng approval mula sa SEC para makapaglabas ng XRP Spot ETF. Isa itong sinyalis na gusto rin ng mga institution na ma-expose sa performance ni XRP. Ngayon ay ano po ang posibleng presyo ng XRP ngayong cycle? Bagamat umabot na po si XRP sa presyo na $3.65 nitong buwan, naniniwala po si Ginong Zach Rector na hindi pa raw ito ang pinaka-peak ni XRP. Ayon sa kanya ay posibleng umabot po si XRP sa $20 hanggang $30 bago matapos ang kasalukuyang bull run. Kung totoo ito, ay magkakaroon po ng 532% hanggang 849% increase mula sa kasalukuyang presyo na $3.16. Para po sa mga hodlers, ito na marahil ang hinihintay nilang pagkakataon. Yan, bakit po si XRP ang pipiliin naman ng mga investors bilang store of value pagkatapos ng bull run? Kapag tapos na ang hype at profit-taking season na, ang mga matatalinong investor ay maghahanap ng preservation asset. Kailangan nilang ilagay ang kanilang kinita sa isang token na hindi po masyadong volatile, may regulatory clarity at suportado ng mga institution. At sa mga katangiang ito ay malinaw na si XRP ang isa sa mga pinaka-qualified. Hindi lang siya mabilis sa transactions, kundi may matatag din siyang ecosystem na unti-unting lumalawak sa buong mundo. At para po sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast, ay may malaking oportunidad po tayo rito. Kung makaposisyon po tayo ng maaga bago pa man tuluyang tumaas sa XRP at makuha ang title bilang store of value, ay pwedeng lumaki po ang ating kapital. Hindi madali ang mundo ng crypto, pero sa mga ganitong insight mula sa mga eksperto ay nabibigyan tayo ng ideya kung paano po mag-strategize hindi lang sa panahon ng bull market kundi pati na rin sa panahon ng capital preservation. Ngayon pa lang ay mainam ng pag-aralan natin itong si XRP. Hindi lang dahil sa kanyang presyo ngayon kundi dahil sa kanyang long-term potential. At bilang panghuli, para sa akin ay malinaw na si XRP ay may hawak na solid position sa crypto market. Hindi man siya ang pinaka-hype tulad ni Bitcoin or Ethereum, pero kung titingnan natin ang fundamentals, regulatory standing at institutional backing niya, ay makikita natin na siya ang tahimik pero delikadong kalaban. Hindi natin masabi kung kailan eksaktong magiging store of value sa XRP. Pero kung patuloy po ang pag-grow ng adoption at saka institutional interest, ay hindi po malabong mangyari ito sa loob ng susunod na ilang taon. Kaya kung ikaw po ay isa sa mga long-term investor na naghahanap ng stable crypto asset na may potensyal lumago, at sabay ring maging safe na taguan ng kita, baka panahon na para seryosohin si XRP. Dahil hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.